Hello po mga ka-Sunset Moments. Balik po tayo dito sa ating talakayan at sharing ngayong araw na ito. Dapit hapon na po rito at mag-alas 6 na rin talaga. No? Lumambog na ang araw at eto ulit. No? Nagtago na ang sikat ng araw. Kaya ito ngayon ang mga matatandang may mga experiences na rin, golden experiences na pwede ring magbigay ng mga kanilang mga karanasan sa buhay. Either motivational man or reflections or testimonies, ito po ang ating mga tinatala-talakay ngayon. So, ito yung sunset moments natin. Na-discuss ko na rin noon yung Home Alone. Yung tulad sa akin noon na nabanggit ko, nag-iisa ko sa bahay and isa lang na napagmuni-munihan ko rin lang. Nasa mga teleserye kaya itong mga PDL Persons Deprived of Liberty. Kaya nasa bilangguan sila kasi hindi nga sila makakalabas-labas, wala silang freedom, mamalengke, mag-mall, o kung ano-ano man. Pero buhay pa rin sila kahit papano. Disclaimer lang kay Senator Robin. And yun, nakulong man siya, pero imagine after na nakalabas siya, naging senator pa siya. Artista yun. Pero sa loob ng prisuhan, tanggap naman siya ng mga priso. Ng mga kasama niya doon, mga kakosa ba ang tawag nila doon. Pero one thing very nice nang malaman kong, nagkaroon siya ng mga spiritual education sa loob. Hanggang naging Islamic na siya, Muslim na yung yung relihiyon niya, at maganda na yung pagbabagong buhay niya hanggang ngayon. Kapag nag-i-speech siya, talaga ang pasimunal niya, talagang Islamic. Hindi lang wassalamualaikum, kundi medyo mahaba ring pag-greet niya in Islamic language. Now, isa rin na naalala ko, mayroong mga ALS, Alternative Learning Systems. May mga guro kasing nagtuturo ng na itong ALS system na yung mga out of school youth, sila mga ALS teacher ang nagtuturo sa kanila. May mga 5 or more than 5 na mga out of school youth, kung saang barangay sila or district, purok ba sila, mismo ang teachers ang pumupunta-punta doon. Katulad nga ng mga ALS teacher na pumupunta sa bilangguan. Doon sila nagtuturo ng academic program. Halimbawang grade 3, grade 4 lang yung isang nasa bilangguan, binibigyan sila, tinuturuan sila sa ALS ng elementary subjects na kung saan after a year or 2 na nag-aral sila ng ALS, bigyan sila ng evaluation and pag ma-assess ng Department Education na pwede pala silang bigyan ng tawag nito, pwede silang bigyan ng diploma na makagraduate din sila ng elementary. Kaya pag nakuha ng mga bilanggo ang ALS talaga, andun sila na hindi lang napaglibangan, kundi nagkaroon sila ng oras na magamit din nila yung panahon na habang nasa bilangguan sila ay meron silang natutunan. Hindi lamang yung buhay priso talaga, may mga gangster sa loob, may mga mayor-mayor doon na talagang alam nyo na doon, mga grupo-grupo doon na talagang may nasasaktan din. Kaya itong persons deprived of liberty, tiningnan ko rin sa ibang anggulo na yung mga pasyente
nabanggit ko na rin siguro ito, yung mga pasyente na talagang hindi madalaw-dalaw dahilan nga sa bawal yung mga ibang mga maraming dadalaw na at may oras lang talaga at araw na pwede kang dumalaw na sa mga drug rehabilitation centers, ganun din na talagang hindi basta-basta na at hindi rin talaga sila makaano kung hindi pa sila gumaling na mga addicts na talagang kailangang magkaroon na sila ng self-discipline at maayos na nilang i-control yung sarili nila, hindi na nila hanap-hanapin yung mga nagiging karanasan nila sa labas at sigurado na may bagong buhay na sila. Ang iba nga na may 6 months rehabilitation, no? Nagpapatuloy pa rin sila para lang talaga either na mag-volunteer na rin silang doon, nagbabantay, nagnanurse sa mga doon, mga ang tawag doon, nagpaparehabilitate and at the same time, natuto na rin yung mga tapos na kung paano mag-volunteer, manilbihan sa komunidad, sa civic sector. No? So, may mga ganong rin, eksena. Na? And ito nga rin lang, yung mga may mental illness, na? Kawawa rin sila talaga. Na? May mga physical defects. Hindi naman nila kasalanan kung may physical defects sila no? Kung inborn ba yon or what. Pero, yun ang nangyari, given sa kanila So, deprived ba talaga sila sa mga laro, sa mga kaligayahan nila during their childhood at sa adolescence life nila, pagiging teenager nila, ayun. Maraming mga kasong ganon. May mga autistic children, Down syndrome na limitado rin. Hindi mo basta-bastang na lang, hayaan lang na makalabas. Dahil sa ganun nga, merong mga posibleng gagawin nila. Ang iba pa, basta na lang tatakbo-takbo na wala silang self-control. At may mga time pa na dun sila sa labas, tatakbo-takbo, naguhubad-hubad na rin. At ayun, medyo malaking problema rin, no? At sinusubukan din ang pasensya ng mga magulang dito. Kaya pati magulang nga hindi na rin basta-basta maayos yung pamumuhay nila, magtrabaho, lumabas, mamalengke, kundi kailangan may magbabantay na sa mga anak nila na may mga of special needs, no? Ano pa ba? Yung mga yung mga nag-graduate nga pero unemployed, hindi rin sila makapasok-pasok kahit anong applications man ang ginawa nila, may interview or what, na parang na-deprived of employment ang dating. Yung mga hindi nakapasa sa board exam, stressful din yun, depressing. Pero kailangan nilang mag-move on doon. Huwag naman nilang isipin na deprived of having a license yung buhay nila. Pero yun nga, kailangan tanggapin yung hamon sa buhay. Kung talagang dyan ka sa loob ng bahay, take a look kung ano ang talagang pwede mong magawa-gawa. And medyo malampasan pa rin siguro itong mga hamon sa buhay sa mga PDL na ito. And I'm not just pointing on myself, kundi sa mga iba na rin talaga. Maraming mga situations, scenarios, cases na hindi lamang sa bilangguan ang PDL, persons deprived of liberty. Yung mga PWD naman, wag na rin daw nating tawaging persons with disabilities.
special na persons with special needs, na kasi hindi naman talaga sila persons with disability. Given yun hindi yun talagang na wala silang abilidad. Meron silang mga abilidad din na kahit ganun man sila, pwede rin silang magaling din silang kumanta or nakakasayaw-sayaw din ba. Meron pang isang naging sa American Got Talent ba yun, amputated siya. Isa lang yung paa, isa lang yung kamay, pero nakasayaw-sayaw siya. Nagkaroon pa siya ng gold buzzer bang tawag doon. Ganon, no? Yung isang rin, autistic din na na naging grand champion, no? Magaling mag kumanta, kahit hindi siya nakakabasa ng mga notes, ng mga piyesa, pero meron siyang tenga, naririnig niya yung mga kanta, kaya niyang kunin doon sa mga keyboard ng piano, no? And it's there, no? Kahit na sila may mga karamdaman or mga kakulangan sa kanilang katawan, na autistic ba, they are persons with special needs, na kaya wag natin silang basta-bastahin kahit na yung mga preso dahil sa kahit nasa sa loob sila, may mga magandang kinabukasan pa rin sila. Nakapag-aral doon, ang iba naman kung medyo nakikita na ring hindi lamang sa nabawasan yung parusa nila, kundi binibigyan na rin sila ng pagkakataong magkaroon na gumawa ng mga handicraft sa loob ng presuhan, magtinda-tinda or whatsoever, no? Meron akong mga kaibigan, kakilala na mga nagbebenta-benta ng kung ano-anong mga remembrance o memorabilia or anong tawag doon, mga halimbawa mga kwintas or bracelets, gawa yun ng mga preso, no? Produkto yun ng mga nasa bilangguan, and there they are, nagkakaroon din sila ng income, no? So PDL hindi talaga deprived no? Merong mga lang, panandalian lang naman din yan, kaya tiis, dalangin, at saka yun, tanggapin na yun muna ang bahagi ng buhay, pero after na matanggap mo yun, makuha mo na yung pains doon, then you can say na after those pains, meron kang natutunan, meron kang na-realize, and you can go on, proceed with your life of ordinary life. Ito po si Sel Cotaylo sa ating Sunset Moments. Ito po ay isang reflection at sa totoo lang naging karanasan ko rin yan. Rin ako sa loob ng presuhan kahit na isang araw lang, but not because of I'm guilty or I have failed something, kundi doon ako pinatira ng pulis dahil sa walang pwedeng matulugan doon sa isang lugar na safe ako nung lay worker pa ako noon, no? Walang mga talaga na mga bahay-bahay doon, kaya pumunta ako sa prisuhan or sa pulisya para kung pwedeng doon na muna ako magpalipas ng gabi. So pinayagan ako, pero nung dumating yung mga sa gabi kasi marami na mga mga nagdidebatihan o may mga nahuli-huli doon, kaya merong gulo-gulo. Kaya sabi ng pulis, "Sir, dito ka na muna sa loob para hindi ka dyan." No choice ako kundi doon ako sa loob ng prisuhan, pero doon lang ako na-accommodate to have yun palipas ng gabi, sa labas talaga ng presinto ang daming mga bugbugan pa rin doon kahit na
yun, huli, mga ganon, sigawan dito, sigawan doon, mga nag-a-argue, nagdidibatehan. Kaya, yun, isang nano ko, pero hindi naman talaga PDL ang ano ko doon. Pero, in a sense, PDL, dahilan sa deprived ako na wala akong matulugan doon noon. Pero it's because of my sacrificial spiritual life of faith naman. Volunteer ako noon, nag-lay work ako noon, lay worker. And it's a practice or experience na hindi ko rin basta-basta malimutan. Sa health issue ko naman, hindi lang ako. Marami po. Nabanggit ko nga na disclaimer lang na kay Pope Francis, na talagang nasa edad na rin niya. And we just pray na he will leave it up and can move on. And the Catholic community also can always pray and take a look on whatever will happen. Dito na lamang po. At ito po ang ating Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Maraming salamat po. Dapit hapon na po. Salamat, ingat.